What's up mga Kabusko TV? I'm back for today's video mga boss. Ay panuorin natin itong isang vlogger na nagsasabi sa kanyang opinion. What's this? Alam nyo mga kababayan, ito opinion ko to. Sana wala na pong mangyaring eleksyon dito sa Pilipinas. Lalo na po na ganito po ang sitwasyon dito sa Pilipinas na marami pong mga politikong at matataas na mga opisyales diyan sa gobyerno na mga nangungurakot. Siguro, hayaan muna natin nalinisin ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga taong mga basura na nangungurakot ng pera ng taong bayan. Alam nyo, para sa akin na ito Grabe magsalita tong taong to. ko na sana Mamaya ka sa akin boss. Pakinggan mo rin yung opinion ko. si Pangulong Bongbong Marcos. At sana siya na lang ang maging presidente natin, no? Dahil siya ang nakakatulong sa bansa natin at siya ang sumusugpo at lumalaban sa mga katiwalian at sa mga nangungurakot sa pera ng taong bayan. So yun nga mga boss, napakinggan nyo kung ano sinasabi nitong vlogger na ito. So bago ako magbigay pa ng isang opinion, isasalang ko ulit itong isang video. Watch this. Binuwag ni Pangulong Bongbong Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Komisyong binuo ni Pangulong Duterte sa ilalim ng kanyang opisina noong 2017. Ang PACC po ay napakaliit na opisina, napakaliit ng kapangyarihan, pero ang puso para lumaban sa korupsyon sa pangunguna ng Pangulong Duterte, buwis buhay po kami noon. Kaya ang lahat po ng government official noon talagang takot mahuli sa korupsyon. Ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order Number 1, alisin ang PACC. Ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. So ngayon boss, pakinggan mo rin itong aking opinion. Direktahan. Kung ako lang, gusto ko bukas mag-eleksyon na para matanggal na yan dyan sa pisto. Pangalawa, yung sinasabi mo na linininis niya ang problema sa korupsyon, bakit niya tatanggalin ang PACC? Anong rason? Pangatlo, kung talagang linininis niya ang korupsyon sa gobyerno sa kasalukuyan ngayon, dapat yung mga involved na yan sa bilyong-bilyong perang nawawala ngayon sa flood control budget na yan na galing sa kanya na inaprubahan, dapat boss, nakakulong na ngayon yan. Ilang araw na boss, yung hearing na yan dyan sa Senate, wala pa pong nahatulan at nakukulong ng sinasabing nasintensyahan. Ang meron pa lang ay contempt. Nabubunol ako sa'yo. O yun pa lang, yung district engineer. Boss, grabe naman yan. Kung totoo siya naglilinis ng problema sa corruption, boss, ang isa-dalawang araw lang na mabalitaan mo na ganitong nangyayaring korupsyon, lininis mo na. Pero bakit nga ba hindi niya nagagawa? Kasi yung iba dyan, pinsan niya, sabi nila, Mario Josep ka. Hindi yan uubra sa amin, boss. Sa amin mga DDS. Hindi ubra yan sinasabi mo. Kung pwede lang, bukas na bukas, mag-eleksyon na. Para matanggal na yan. Marami na pong mga kababayan natin na naghihirap ngayon, mga boss. Sa araw-araw na pag-ulan at pagbaha saan man sulok sa Pilipinas. Laging tanong nila, bakit nangyayari ito sa amin samantalang may budget na para dyan sa flood control? Na sa ganon ay maiwasan or kahit man lang mabawasan ng tubig baha dito sa atin sa Pilipinas. Tapos ngayon, boss, nag-i-emosyon ka dyan na ma-extend. Sus Mario Josep, boss, ikaw lang nagsasabi niyan, magising ka na, boss.